Welcome sa Jesus celebration. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. John chapter 15 verses 1 to 8. I am the true vine, and my Father is a dresser, meaning a gardener. Verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. I was preparing this message, I was focused on the fruit. Fruitful, more fruit, and the other side is much fruit. Verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Verse 4, abide in me and I in you, or remain in me and I remain in you. As the branch cannot bear fruit for itself unless it abides or remain in the vine, neither can you unless you abide in me. Ano ibig sabihin ng abide, remain in me and I in you? Mamaya po maliliwanagan tayo dito. So verse 5, I am the vine, you are the branches. So ang kausap ng Panginoong Jesucristo rito, yung kanyang mga alagad po talaga. And how many days before the crucifixion of Jesus Christ, parang ang kanyang mga binibitawang salita ay malalim na. No? Parang pagka aalis ka, marami ka nang binibilin. Ito yung senaryo na kung saan ang Panginoong Jesucristo nagbibili na sa kanyang mga disciples. He who abides in me and I in him bears much fruit. Kanina, fruitful. Sumunod, more fruit. This time, much fruit. For without me, you can do nothing. Kung tayo daw ay hiwalay sa presensya ng Panginoon, we are nothing. Wala tayong ugnayan sa Panginoon. Walang kabuluhan ang buhay natin. So verse 6, if anyone does not abide in me or remain in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Verse 7, if you abide or remain in me, and my words remain in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. What I promise coming from the Lord Jesus Christ. Nakita natin, kapag tayo ay nakakabit sa tunay na puno ng ubas, unang magiging benefits natin, ang lahat daw ng hihilingin natin ay magaganap. The last verse, that is the one promise of Jesus Christ. Verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. So may dalawang kategorya ng benepisyo ng isang taong nananatili kay Kristo Jesus, or tayo ay nakakabit sa tunay na puno ng ubas. Ano man ang hilingin natin, it shall be done for you. Pangalawa, ang sabi rito, His Father, our Father, will be glorified. Ang sabi doon, napapatunayan na tayo ay magbubunga ng sagana at tayong lahat daw ay magiging tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesus. Basahin natin ang message. Ang mensahe ay pinamagatang 1, 2, 3. Praise God. Palakpakan natin ng Panginoon. Let's pray. Father, we bless your name, we glorify your name sa oras na ito. At saan man kami nakatungtong, Panginoon, sa bulwagang ito, hiling po namin na pakalinisin niyo po kami ng inyong banal na dugo. At nawa po ang inyong salita ang siyang maging buhay namin at makadagdag pa sa aming mga tunay na kaalaman, not only for ourselves, but Lord, wisdom coming from you. Let the Holy Spirit move upon this place. Bless us, O God, na meron kami encouragement, may empowerment sa bawat isa, at nawa, manggaling din sa amin yung tunay na Espiritu ng Diyos na makikita sa mga karakter namin. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Praise God. Purihin ng Panginoon. Binubulay ko itong John chapter 15 verses 1 to 8. Yung buong chapter ng 15, ang sakit talaga rito kasi may tanggalan eh. May pruning, merong inaalis.
No? Well, anong respond natin mga kapatid kapag tayo ay may inalis sa atin ang Panginoon? One question is, kapag may tinatanggal sa atin ang Panginoon o may tinanggal na sa atin, di ba masakit? Sa trabaho lang, ayaw natin ang tanggalan eh. Right? Pag nasa trabaho, nakabalita, uy, may redundant. Nako, maglalabas ng mga shortlist kung sino yung mga tatanggalin. Di ba? Pagka sa tenga natin, narinig natin, may tanggalan, ang hirap yan, masakit. It's either na kung minsan ay apektado ka o hindi. Dito, sa John chapter 15, Jesus Himself, sinasabi niya, it is not a suggestion sa mga disciples na kailangan magbunga kayo. It is a command. Isang kautusan ni Kristo Jesus na sinasabi niya sa kanyang mga disciple, kailangan mabunga kayo, kailangan magbunga ka. Kailangan may bunga ang bawat isa. It is a command coming from Jesus Christ, fruitfulness. Remember, isang passage sa Bible, sa Gospel ng Luke o no Matthew, merong isang fig tree. While they were walking, papunta sila ng Jerusalem together with these 12 disciples. Nung papalapit sila doon sa fig tree, napakalayo, nakita ng Panginoong Kristo na napakaganda ng kanyang dahon, mabulaklak, no? Malayo pa lang, pero nung lumapit sila, nakita ng Panginoon walang bunga. Anong ginawa ng Panginoon? Remember that passage? Sinumpaan niya yung fig tree. You know kasi ang anatomy ng fig tree, kapag ka maraming dahon, maganda, sariwa ang dahon, ang kasunod po noon maraming bunga. Hitik sa bunga, ika nga. Pero that time, yung nakita ng Panginoong Kristo, yung fig tree, kinurse niya. Nagtaka nga yung mga disciples kasi kinabukasan, pagbalik nila, kulunto yung fig tree, lanta. Remember that Jesus Christ, they did not curse Judas. They did not curse Peter. They did not curse anybody na pinagdustaan ang Panginoong Kristo. But this fig tree, pag tinignan natin yung istorya, nananahimik yung puno, sinumpa ng Panginoong Kristo. Anong kasalanan niya? No? Why? Because may kasunod na pangyayari. When they approached the temple was just like a market. Ano ibig sabihin mga kapatid? Parang sa tingin natin, kung minsan ang isang bagay, napakaganda sa paningin natin, literal. Tama? Mukhang may bunga yung fig tree, pero nung lapitan ng Panginoong Kristo, nagugutom pa naman sila, walang bunga. Just like the temple. Nung dumating sila sa temple, ang temple dapat ay isang tahanan ng Diyos Ama ng Panginoong Kristo. Anong dinatnan ng Lord? Parang palengke, di ba? Dawa naman sa church natin, hindi ganon. So, mukhang masagana, mukhang mabunga, pero pag nilapitan mo, nakita mo, walang bunga. Ito yung sinasabi ng Panginoong Kristo. Example ko na lang po. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, saan ba yung church ninyo? So binigay ko yung address. Parang wala siya rito sa first service eh. Hindi ko na nabanggit yung pangalan. Nung napapanood niya raw sa ating page, sa YouTube, sabi niya, parang ang tangkad ni Pastor ah. No? Ang tangkad ko raw. Right? Maliit naman talaga ako eh. Di ba nakita naman ninyo? Pero small but terrible, right? Pero nung makita niya ako dito, alam mo, sabi niya, akala ko matangkad ka, Pastor eh. Pero gwapo ka pala sa personal. Alam mo? Joke na naman si Pastor. No? Parang ganon. Kasi pwedeng dayain, lalo sa camera, right? Tama? Sa camera pwedeng dayain. Akala mo, tangkad-tangkad ko talaga pag tinignan mo sa camera. Pero yung appearance kasi, madaling makadaya ang appearance. Kahit ang tao, mga kapwa natin. Minsan nga pag tinignan mo, di ba? Lalo na usong-usongin, di ba yung ganon? Anong tawag doon? Tapos, pag tinignan mo na talaga sa YouTube o sa Reels sila, di ba? Tama? Pag tinignan mo, parang ang kinis-kinis na mukha. Right? Tapos nakalagay doon sa kanyang inire-reels, no hashtag. No hashtag, walang mga butas-butas yung mukha, no? Di ba? Kasi nafi-filter. Pwedeng madaya po talaga. And this time, ito yung sinasabi ng Panginoong Kristo, mukhang mabunga. Pero pagka tinignan mo talaga, wala palang bunga. Nakapandadaya po. Dapat tayo, maraming bunga. Marami kasing tao, puro nga, walang bunga. No? Mas marami yung bungang araw sa likod kesa sa bunga. No? Mas marami yung bunga nga. Yan naman talaga madalas eh. Marami sa mga mananampalataya pa yan ha. Mabunga nga, ibig sabihin, chismoso at saka sismosa. Ganyan naman talaga. Dapat tayong lahat ay may malalim na root system sa Panginoon. And through the Holy Spirit, yung banal na Espiritu, yung siyang nangingibabaw sa katauhan ng tao. Merong transformation. Transformation ng pastor? The attitude, the character towards other. Tingnan nyo, pag may mga batang 10 years old na,
Karga-karga pa ng nanay, tapos dumedede pa sa nanay. Di ba abnormal yun? 10 years old, karga-karga ng nanay, tapos pinapadede pa. Anong tingin natin doon? Di ba abnormal? Tama? Huwag mong tingnan yung katabi mo. Hindi naman abnormal yung katabi mo. Ba't tinitingnan mo yung katabi mo? Abnormal ang pinag-uusapan natin. Yung 10 years old na bata, malaki na dapat, hindi na dapat karga-karga, dumedede pa sa nanay. May transformation lagi. Dati si Kuya Joey mainitin ang ulo. Asan si Kuya Joey? Dito, no? Dati si Kuya Joey mainitin ang ulo, pero praise God ngayon, hindi na. Konti na lang. Dati si JR, lasinggero daw eh. Pero ngayon hindi na. Isang baso na lang ang iniinom. Pero nabago, di ba? Tama? Maraming mga bagay. Dati yung asawa mo masungit. No? Pero ngayon hindi na. Konti na lang, pastor, masungit. Nababawasan yung kasungitan at nababawasan din naman yung sungay. Tama? Kaya minsan pinuputulan, pinupuro ng sungay. Masungit, pero nababawasan pa rin dahil may sungay. Kaya nga po, ang sarap kapag sa sermon sa Word of God, kapag tayo, eto na naman si pastor, target na naman ako ni pastor. Mga kapatid, hindi ko kayo tinatarget. Para minsan sinasabi na, pastor, para ka nakakapasok sa bahay namin. Parang alam mo yung mga pinagdadaanan namin. Right? Hindi po. The Word of God itself, yun yung tumatama sa atin. Kapag ka tinamaan ka sa salita ng Lord, sa salita ni Kristo Jesus, hindi na sayang yung pamasahe mo, pumunta ka rito ngayong umaga, umaten ka, umupo ka dyan, nakinig ka ng salita ng Diyos. Pasalamat ka. Salamat, Lord. Tinamaan ako. Kasi there is something that God is correcting us or rebuking us sa mga karakter natin, sa attitude natin. And that is true. Jesus Christ, gusto niya may bunga. Gusto ni Lord, may bunga ka talaga. Anong sabi sa verse 8? Tingnan natin verse 8 ha. By this, my Father is glorified. Pinagdiinan talaga ng Panginoon. Kita niyo ang Lord, napaka-humble talaga. Hindi niya sinabi, pagka kayo nabubunga, nag-glorify ako. Ang sintinuro ng Panginoon, my Father will be glorified, is glorified, that you bear much, much fruit. So you will be my disciples. Kaya tama yung command ni Jesus Christ, a new command I give you, love one another as I love you. Why? Because the world will know if you love one another, that you are my disciples. May identity kasi tayo. Di ba napakasarap na masasabihan tayo, kaya ganyan yan, kasi Kristiyano yan eh. Kasi born again Christian yan eh. Unlike naman, pag may narinig ka, bakit ganyan? Born again ba yan? Kristiyano ba yan? Ba't ganyan ang attitude? Ba't ganyan yung karakter? Pag natapakan lang yung paa mo at namamaga-ingguran mo, anong reaction mo? Tingnan ko lang. Right? Halimbawa, sa jeep, sumakay ka sa jeep, namamaga na ingguran mo sa paa, may sumakay, natapakan yung paa mo, anong masasabi mo? Right? Di ba? Magagalit ka rin. These are the things na pwedeng mabago. Ang sabi rito, glorified, ibig sabihin na ma-magnify ang Diyos Ama. You can draw attention to the Lord. Alam niyo, masarap magawa natin, mga mananampalataya. Ma-impress natin si Lord. Tayo, given the fact, lagi tayo na-i-impress sa mga miracles na ginagawa sa buhay natin ng Lord. Tama? Ang dami naman miracles na ginawa ng Lord sa buhay natin. Umaga pa lang, ang dami na. Pwede mo nang bilangin, paggising mo pa lang sa umaga, may miracle na kagad sa buhay mo. But how about, yung Lord natin, mai-impress sa atin, sa buhay natin, ang sarap pagka siya nang impress. Ang sabi sa 1 Corinthians, chapter 14, verse 20, Brothers, do not be children in your thinking, be infants in evil, but in your thinking, be matured. Anong recommendation ni Paul dito? Sinasabi ni Paul, maging isip bata kayo sa mga bagay na masama. Maging immature kayo dyan. But, sa mga bagay na dapat natin, sa edad natin, sa ating karakter, dapat mature na tayo doon. Kung minsan kasi baligtad di ba? Nagmamature ang isang tao sa mga pag-iisip na kung saan masama. Nagbabaligtad. Now that we have Christ, dapat baligtad. Ang sabi ni Paul, mga kapatid, dapat ang isip nyo as an infant, evil. Sa evil yan. But in the same manner, nagmamature tayo patungkol kay Kristo Jesus. Di ba ang bata, pagka matalino, maliit pa lang. Ano tayo, natutuwa tayo, di ba? Right? Pag bata, nakita natin, ang tatas magsalita, 5 taon pa lang, ang tatas magsalita, at saka parang ang talino, di ba, tuwa tayo, pumapalakpak tayo. Pero pag matanda na, parang bonjing. Nakakatuwa ba? Di ba nakakainis? Matanda na, bonjing pa rin. Nakakainis yung ganon. Pag tinignan natin, tama nga naman. Kasi may effect sa mga behavior ng bawat isa. The behavior ng buhay natin, yun yung pinakamaganda.
Sabi nga ng asawa, di ba? Yung asawa niyo, narinig niyo na ba to sa mag-asawa? Pastor, yung asawa ko, kailan tumanda? No? Walang pinagkatandaan. Doon pa ng babae, doon pa ng chicks. No? Matanda na. Parang late bloomer, makikita mo. Di ba parang sagwa naman talaga? Kung tumanda, doon gumawa ng mga kabulustugan. The next verse, 1 Corinthians 13:11. Teka, sumobra. Sumobra. Yes, okay. Tagalog. Noong ako'y bata, si Paul again, nagsasalita. Sabi niya, noong ako'y bata, nagsasalita. Nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Tama naman talaga sa edad ng bata kung paano mag-isip, paano magsalita, paano kumilos. Tama lang sa isang bata yan. Ngayon, sabi ni Paul, ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang. Sapat na gulang na. Sabi niya, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Kasi tama, may mga bagay na ina-allow ng Panginoon dati sa buhay natin. Pero sa panahon natin yon, hindi na allowed, hindi na beneficial para sa atin kasi nag-matured ka na eh. Nung bata tayo, nung maliit pa tayo, may mga bagay na pwede natin gawin as a young. But nag-matured ka na, ibig sabihin, yung ginagawa mo dati, hindi mo na pwedeng gawin ngayon sa panahon mo, sa future mo. Kasi sa next chapter ng buhay mo, ang sabi doon, hindi na pwede yan, kapatid. Hindi na pwedeng dalhin mo pa yung mga nakaraan. Kasi dati pwede pa. Pero ngayon, baka maging hadlang pa sa paglago mo para ikaw ay mamunga. May mga bagay talaga na ganon. Sometimes, may mga taong naglagay sa iyo sa chapter ng buhay mo before, no? Pero pagdating dito sa next chapter ng buhay mo, meron ding gagamitin ang Lord na ibang tao. Nagets natin yung point. Dati, may ginamit na tao ang Panginoon para doon maharap mo yung level, yung chapter ng buhay mo. But in the same thing, nung nakarating ka na ngayon sa next chapter, next level ng buhay mo, meron din siyang ginamit na ibang tao. Na yung dating gumamit, na ginamit ng Panginoon, hindi na siya ang kasama mo ngayon. Iba na. Pwedeng mangyari po yun. Why? Kasi yung mga attitude natin, diyan natin nababase ang lahat ng bagay. Kung paano natin kilala, kung gaano natin kakilala si Panginoong Jesucristo. Yung ang cellphone, di ba, nag-upgrade. Pag may bagong unit ng cellphone, di ba, gusto bili ng bili. Dapat tayo rin, sa isip natin, nag-upgrade din tayo. Parang computer. Hindi ka naka-stagnant doon sa pagkabata mo. A new level requires. Ano requires? New attitude. Parang new diet lang yan. Sabi mo, sa Monday, magda-diet na ako sa Monday. Babawasan ko na yung kanin ko sa Monday. No? Puro Monday na lang, lagi yung sinasabi gano'n, magda-diet na ako. Siyempre, may mga requirements talaga. Yung attitude natin, na dapat binabago. But sometimes, God's preparation includes elimination. Yung preparation sa atin ng Panginoong minsan, may elimination talaga. Ibig sabihin, meron tinatanggal, may inaalis. At yun nga yung masakit sa atin minsan, yung pag may inalis at may pruning talaga. Yung pruning, ibig sabihin, dito nakita natin, di ba? Yung hindi nagbubunga, inaalis. Dalawang klase kasi. Yung iba naman, ang pagkaunawa dito, uy, impyerno kagad. Hindi ganon ang ibig sabihin ng Panginoong sa passage na ito. Na mapupunta kagad, masusunog sa impyerno kagad. Hindi ganon. Ang sinasabi ni Lord, may aalisin talaga sa atin, na kailangan alisin talaga yun. At kapag ikaw ay namunga, merong pagtatabas, may pruning. Yung pruning po, parang tinitrim. Parang pag nagpagupit tayo, di ba? Sabi mo sa barbero, bro, trim lang ha. Alam na ng barbero yun, trim lang. Hindi gakalbuin ka kagad talaga. Trim lang yun. Para pagka tumubo, mas maganda ang tubo ng buhok. Sa bunga ng puno, ganun din. Kasi ang ubas, habang tinitrim mo ang ubas, pinuprun mo ang ubas, hitik na hitik lagi sa bunga. Kaya sabi ko kanina, nagsimula sa fruitful, more fruit, and then finally, ang command ng Panginoon Kristo, much bear fruit. John 15:2, babalik ko. Sa John 15, verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Aray ko, ang sakit. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. May purpose pala eh. Kaya pala gustong i-prune ng Lord tayo
Kasi gusto niya mas maging mabunga po tayo. Ano yung bunga ng gusto ng Panginoon dito? Di ba? Bunga ng Espiritu. Yung ano yung lumalabas sa karakter natin, sa pagkatao natin, sa attitude natin, yan ang bunga na hinahanap sa atin ng Diyos. Kaya sabi ko kanina, dati magagalitin ka eh. Ang ikli ng pasensya mo. Pero ngayon, di ba? Humahaba na. Nakakapagpapigil ka na sa sarili mo. Yun yung mga bagay na bunga natin at ang hinahanap ng Panginoon. Tingnan niyo yung bunga ng Espiritu, ilan? Siyam, di ba? Pero sa siyam na yun, higit sa lahat yung love. Pero may isang binigay doon sa fruit of the Holy Spirit, yung self-control. Self-control means, nasa iyo ang control niyan. Wala kanino man. Wala sa Diyos. Nasa atin yan, kaya self-control. Ang pagpipigil sa sarili, control mo yan, kapatid. Kaya pagka ikaw ay nagalit, huwag mo isisi sa kapwa mo. Kasi sa'yo galing yun. But of course, sabi rito, pagka napuprune tayo, yung pruning po, it is a cutting off. Butol. To give way, to give allowance and room for new growth. Para mas lalo tayong lumago. May mga bagay na tatanggalin talaga sa buhay natin. Sa pamagitan ni Lord. Inaalaw ni Lord yan sa buhay natin. But, not to punish you. Hindi tayo para pahirapan, parusahan ng Diyos. Kapag may mga bagay, lalo mahal natin sa buhay. And you know, the fact naman talaga sa aking buhay. You know, ngayon, wino-workout ko talaga. I was working out. 2 days akong nalulungkot na naman kasi depression talaga eh. Yung salitang, bakit mo kinuha ang asawa ko? Yan talaga kahinaan ko, weakness ko talaga yan. Bakit mo kinuha? And you know what? Sabi ni Lord sa akin, bakit hindi asawa mo? Sino ba nagbigay ng buhay? Now, ang wino-workout ko na word, binawi ng Panginoon ang asawa ko. Kasi He laid down His life for you and for me, for my wife. Who are we to question God? Bakit mo kinuha? God knows everything. Palakpakan natin ang Panginoon. I was working out talaga yan. Every time malulungkot ako, ang sinasabi ko talaga, tama Lord, ikaw lang talaga ang may karapatan na bumawi ng buhay. Later on naman or sooner, ganun din naman ako. Pwede mong bawiin ang buhay ko. Pero kapag nakikita tayo ni Jesus, nagbubunga tayo, mabunga tayo, hitik tayo sa bunga, kukunin ka ba kagad ni Lord? Di ba hindi? The kingdom of God, napakalawak ng entry ng kingdom of God, at kapag ikaw kapatid, nagagamit ka para sa kaluwalhatian ng Diyos, pananatili ka pa rito sa mundong ito. Let's enjoy life. Enjoyin pa natin. Kaya sabi ko, may mga tinatanggal, may inaalis na dapat sana iiwanan natin. Inalis na nga niya eh. Ba't patuloy pa nating binabalik-balikan? At sa bawat balik mo doon, bumabalik ka rin sa dati mo. Anong nawawala? Yung future mo nababawasan. Ang nadadagdagan yung nakaraan mo. Now, balik ta rin natin. Jesus is our future. Kapag tayo nakapokus kay Jesus Christ, ano sabi niya? I will bring you to a new season of your life, a new level, a new fruitfulness of your life. Kasi gusto ni Jesus Christ, mabunga tayong lahat. Palakpakan natin. You know, pagka sa dating sa bunga-bunga, hindi bungang araw, bunga-bunga, requiring talaga yung pruning, mga kapatid. Pruning talaga. Ano mang ibig sabihin niyan sa mga personal na buhay niyo, yung pruning, pagtatabas, pag-aalis? Not to punish us, kundi i-promote tayo for a new level ng buhay natin, a new level ng faith natin. Meron man naman mananampalataya, walang pagsubok. Sino rito mananampalataya? Pastor, ako wala akong pagsubok. No? Ang ganda ng buhay namin. Parang wala. Kung minsan pa nga, sinasabi na mananampalataya, di ba? Kung kailan ako naging born again, dami na mga trial sa buhay ko. Patong-patong, sunod-sunod, hindi ko talaga maharap lahat. Sa dami ng mga trial sa buhay. Si Lord kasi, inaalaw niya yan. Kung minsan, may mga bagay, pintuan na sinasara ang Panginoon. Recently, I spoke with Brother Del and Ate Casey. Pag may sinarang pintuan ang Panginoon, tatandaan natin, may mas malaking pintuan na pagbubuksan ang Panginoon. Amen? Mga basher-basher, hayaan nyo lang yan. Hayaan nyo lang sila. Si Lord ang binabash sila, hindi kayo. One more thing. Baka naman ang plano ni Lord sa inyo, hindi doon sa maliit na pwesto lang. Baka daling kayo sa mall ni Lord. Praise God, purihin natin ang Panginoon. Sa mall kayo dadalhin ni Lord. Doon kayo makabibigyan ng pwesto ni Lord. Right? Continue. Lingkod lang sa Lord. And then pag nagbubunga tayo, merong kalakip na benefit. Nakita natin dito, ano man ang hilingin ninyo sa Panginoon, right?
It will be done for you. Pangalawa, nag-glorify ang Diyos. Tayo pa kaya ang pagdamutan ng Lord? Hindi madamot ang Diyos natin, tandaan nyo. Uncomfortable tayo dyan sa mga pruning na yan. Minsan masakit talaga, aaray ka talaga. No? Pero yan, para sa paglago mo kapatid, paglago nating lahat. Kapag ka ginugupit ka. Pagka tayo ay ginugupitan, sabi roon, para yan sa paglago mo kapatid. Marami kasi ng mga tao, ang saya-saya, di ba? Tama? Anong claim nila, pinaprofess nila sa sarili nila? Pastor, ang saya-saya ng buhay ko. Masaya ako. Kalooban ito ng Diyos. Di ba? Pero hindi po lahat ng masaya, kalooban ng Lord. Ha? Hindi po lahat ng masaya, kalooban ng Lord. Minsan kasi, pag gustong-gusto mo na yung isang tao, anong sabi roon? Nabibingi ka na. Yun, doon sa kwarto ko, katabi ng kwarto ko yung mga kaloob eh. Wala ako naririnig doon minsan, puro jowa. Kinikilig. Kinikilig sila lahat. Kaya sabi ko, love is not blind. Ano, pwede natin ngayon. Sa generation natin ngayon, love hindi na blind. Love is deaf. Kasi pagka kinilig, ayaw makinig. Palakpakan natin si Lord. Mga bata, mga kabataan, hindi porke kinikilig kayo, kalooban ng Panginoon yan, tatandaan natin. May mga sequence na buhay natin na akala natin si Lord ang nagbigay nun at masayang-masaya ka na. Mapandaya ang lipunan natin, ang mundo natin. Hindi porke nakabili ka na ng napakaraming property. Lord, ang dami na naming property. Ang dami na namin nabili. No? Pinagmamalaki mo ito ba? Tinetestify mo, di ba? Pero hindi po lahat na nakakabili ng property kalooban ng Lord. Maraming drug lord, maraming property. Nagets ba yung joke? Maraming drug lord, marami din silang property. Kalooban ba ng Lord yun? Kaya sabi ko, hindi lahat ng masaya, hindi lahat ng meron ka, kalooban ng Diyos yan. See to it, nakaangkla tayo lagi sa Panginoong Hesukristo. Proverbs 19:3. Anong sinasabi ng Kawikaan? 19:3. Back mo nga, anak. Yeah. Proverbs 19:3. Next mo lang. New Living Translation. Yan ano ko siya. Nawala, anak. Yan. Pasensya na kayo. Medyo merong technical. Proverbs 19:3. Next. Okay, ito yung kanina. Sobra na. Balik tayo. 19:3, sinasabi dito, yung tao, kaya tayo napapahamak, dahil sa sarili nating kalooban o kagustuhan natin, we decide on our own. Ang pangalawa pang ginagawa natin, sinisisi natin ng Lord kapag nandun na tayo sa panahon o sa sitwasyon na hindi na natin kayang kontrolin. At sasabihin natin, Lord, ba't nandito ako? Yan yung sinasabi sa Proverbs. Right? Sinisisi pa ang Panginoon kung minsan, yun talaga ang nangyari sa atin. The next verse, Hebrews 12:1. Matatapos po tayo. Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Throw off. Ang hirap talaga. Sabi rin, and let us run with perseverance the race marked out for us. May race kaya tayo, kanya-kanya tayo, meron tayong mga sariling takbuhin sa journey natin in faith in Christ. Anong gustong paiwan dito? Marami kasi tayong mga bagahe minsan, bit natin, na sinasabi ng Lord, bawasan mo yung bagahe mo para makatakbo ka ng ayos, ng tama. Right? Ang dami talaga mga ganyan tao eh. Ayaw iwanan, pinapaiwan na ni Lord. Paano mangyayari sa takbuhin natin, journey natin kay Jesus? Hindi pwedeng dagdag ka lang ng dagdag at hindi ka nagbabawas. Example natin, siguro meron dito sa atin, yung mother ko rin, example kay mother ko. Gusto lagi may mga bagong damit, may mga bagong gamit, right? Pero hindi naman nagbabawas. Ano mangyayari sa bahay natin? Punong-puno ng gamit, no? Ganon din sa journey of faith natin. Gusto ni Lord, magbawas. At dadagdagan ka naman ni Lord. Paano kung dagdag ka ng dagdag, hindi ka nagbabawas, mapupuno. Ang bigat ng dalahin mo. Ang sabi ni Lord, iwanan mo yung iba. Iwanan mo yan. Para makatakbo ka sa race na ibinigay ko sa iyo. Ang maganda example po, alam niyo sino? Si Job. Look at Job. Job 1:21. Ang sabi ni Job,
naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Tingnan niyo si Job. Wealthy, healthy, lifestyle nila, talaga nasa kanya na ang lahat, di ba? Pero sa isang iglap, nawala lahat. Right? Pero, ito yung kanyang declaration. Sabi niya, hubad akong dumating dito sa mundong ito, hubad din ako, wala akong madadala sa mga kayamanan ko, sa mga mahal ko sa buhay. Right? Kasi naniniwala si Job, yung mga mahal sa buhay niya, binawi ng Lord. After all, when he came there, makakasama rin niya yung kanyang pamilya. Kaya sabi niya, di ba, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may karapatang bumawi. Mga kapatid, hawakan niyo yung mga katabi niyo. Asawa niyo, hawakan niyo asawa niyo. Sige, hawakan niyo sa tabi mo. Anak niyo, kung sino man yan, hawakan niyo. Ang sarap, di ba? Naiisipin natin kung si Job, si Job yun, okay. Pero tingnan niyo ang naging blessing kay Job. After all these things na nangyari sa kanya, may tinanggal, may naiwan, merong inalis. Ang sakit kasi pagtanggalan talaga sinasabi ko Hindi siya makamove on din pag binasa niyo yung buong chapter ng Job. Pero kahuli-hulihan, pag tinignan natin, twice as much ibinalik ng Panginoon sa buhay ni Job. So tayo, kapag ang Diyos ang bumawi, huwag na nating panghinayangan. Right? Appreciate pa natin. Kasi alam natin, to the next level ng season ng buhay natin, to the next chapter ng buhay natin, ng buhay ko, ng buhay ninyo, merong mas maganda, pinakamabuti, pinakamainam na plano ang Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Praise the Lord. Si Jesus lang po yun. Si Jesus lang. Kaya ano ang command ni Jesus Christ? Magbunga kayo. Paano tayo magbubunga, Pastor? Sabi niya apart from me, you cannot do nothing. Anong ibig sabihin? When God takes something away, nakalagay ba dyan? Next slide mga. Yes. When God takes away something from you, ano yung reaction natin? Hindi nakakatuwa. Lalo na napakahalaga sa iyo, binawi ng Panginoon. Hindi ka matutuwa, hindi ka mag-enjoy. Why? Because sometimes, many times sa buhay natin, baka naman ikaw ay nakadepende na doon sa partner mo sa buhay. Baka naman ikaw ay nakadepende na sa iyong trabaho dahil matagal ka na dyan. Baka naman ikaw ay nakadepende kung kani-kanino man. Right? Pag umaga pa nga lang, anong unang pinupulot mo? Cellphone, di ba? Nakalimutan mong manalangin. Unang kinuha mo cellphone, tinitignan mo ba, may message kaninang kagabi pa, uy, may message. Tama? It's not a joke. Sometimes, marami tayong idol sa buhay natin. Idolize something else rather than God. Hindi ko sinasabi ako talaga nakadepende sa asawa ko. Hindi yun ang dahilan kung bakit binawi ang asawa ko. Oo, nakadepende talaga ako sa kanya. Minsan nag-uusap kami ni Kuya Bing talaga. Ang hirap po talaga. Ang hirap. Ang hirap. Yung magtimpla ka ng ulam mo, na pagka ang misis mo nagtimpla, di ba, ang sarap. Tapos ikaw ngayon nagluluto, mag-isa mo, titikman mo. Anong mararamdaman mo? Di ba? Lahat, luto, medyas, sapatos, paglinis ng kuko, paglinis, ang dami. Yung tenga, pag tinututulihan ako ng misis ko, itutulihan, ang sarap niyan. Alam niyo, lahat ng kilos ko po, lahat ng makita ko, lahat ng mapuntahan ko lugar, nandoon talaga ang alaala ng asawa ko. And how can I overcome all these things? When God takes away something from you, ano yung magiging attitude natin towards God? And you know what? Kapag na-overcome natin yan, matutuwa ang Lord Kasi magbubunga tayo. Sabi ko nga, itong tinutungtungan kong pulpito, itong hindi nakakapagpatangkad sa akin ito. Hindi nakakapagpatangkad ito. Nandito lang ako, mukhang mataas lang. Right? Pero isang bagay na pinagmalaki ko ng araw, nung nag-apply ako sa jockey sa Hinete, kasi disqualified ako. Ang tangkad ko raw. Ang tangkad ko raw. Doon ako nanalo. Sabi ko, sa basketball, madalas po akong reserve lang ako. Sa Fiati po kasi ako, nag-aral, Fiati. Nagkaroon po ng training, nagkaroon ng mga tryout, yung mga varsity player. Nako, maka-tryout ko po, 6-footer ho. Nung araw, pinakamalaki na ang 6'5". Ano yun, 7-footer, right? Nung nag-tryout ako, konti lang po. Nung nag-tryout ako, gustong-gusto ko ng trainer namin. Pero yung coach namin, ayaw ako. Ang linggit niyan, pandakin, di pwede yan.
Nako, nung maglaro naman ang inyong lingkod, nakita ako nung trainer namin, ang galing. Small, but terrible. Alam niyo yung mga maliliit, nakakapuing yan. Tama? Hindi porke malaki, malakas na. Si Goliath nga, ang laki-laki. Pero si David, ang liit. Sabi niya, sino tong aso na to na ilalaban niyo sa akin? Tama? Yan tayo. May mga katangian tayo. Sabi ni Lord, gagamitin pa naman kita eh. Huwag ka magmadali. Sabi ni Lord, and sometimes, many times sa buhay ko, sinasabi ko, Lord, isinod mo na ako sa asawa ko. No? Ganun iniisip ko minsan. Pero praise the Lord po talaga. Little by little, katulad nitong tinuturo sa atin ni Jesus, magbubunga talaga tayo. Matututunan natin maunawaan ang lahat ng bagay kung bakit inalaw ng Lord na mangyari sa buhay ko, sa buhay ninyo. So that many people will inspire, ma-witness nila kung gaano kabuti yung namatay dito sa krus ng Kalbaryo. And that's why we have a communion. Meron tayong table of the Lord. Siya yun, walang iba si Kristo Jesus. Sa quiet po, may nakita akong ubasan doon eh. Artificial yung gamit nila eh. Yung ubasan, yung ubas. Dati wala kasing ubas doon, puro lahat ng mga imported. Ini-import sa Kuwait. Tagal ko sa Kuwait, kaya ang dami ko na-discover doon eh. Isa sa na-discover ko, itong tinuturo ko sa inyo, yung ubasan doon nasa lupa. Minsan nga, natatapakan na lang nung taga-alaga eh. Kasi dami, sobra eh. Right? No, minsan nadatnan namin, mamimili kami, amura ng ubas eh. Mamimili kami roon, makita namin yung gardener, yung taga-alaga. Binabaklas niya isa-isa yung ubas doon sa lupa. Alam niyo, ang kapit na ubas sa lupa, napakaigpit. Ang higpit po talaga. Kaya pag binaklas niya, merong nasisira, merong nabubuo naman. Ginawa pala nila. Gumawa sila ng parang balag. Iba lang yung balag, yung mga kawayan na gano'n. Ang haba, diretso. Tapos isa-isa nilang kinakabit doon sa kawayan. Nakakuha niya, nagigasing yung illustration ko. Why? Because that grapes was so attached to the ground. Right? Spiritual life natin, tayo mga tao, masyado tayong attached dito sa mundo. Amen? Attached tayo dito. Lahat ng bagay, nakikita natin, nasusubukan natin. Sabi nga ni Satan, tingnan mo lang. Hindi mo naman titikman eh. Di nakita mo na. Hawakan mo na. Susunod naman, hawakan mo, di ba? Tama? Susunod, sige, tikman mo na. Ayan na. Yan ang mundo. Mapandaya. Sa paningin ng tao, maganda, pogi ka, maayos ka, mabunga ka, pero hindi pala. Now, nung tinanggal yung mga ubas dun sa lupa, makikita mo talaga yung attachment talaga ng mga ubas doon sa lupa. Nagkakatanggal-tanggal yung mga ugat. Nagkakaluray-luray nga iba. Pero nung nilagay nila doon sa balag, nabubuhay pa rin. Tapos pinupruning po nila. Pinuprune nila. Ngayon, hindi kami nakakapamili kasi ang kinukuha nilang namin, yung tinatanggal nila, libre na. Right? Pero pag bumalik ka ng ilang araw, 1 linggo, 2 linggo, makikita may ubas, hitik na hitik po sa bunga. Why? Kasi ang Lord, ang sabi niya, huwag ka masyadong naka-attach dyan sa mundo. This is not our home. Our home, our destiny is in heaven. Ang daming magagandang plano ng Diyos para sa atin, not only for here, but in heaven. Kapag tayo na-detach dito sa mundong ito, we were attached in the presence of the Lord. Palakpakan natin ang Lord. Yes. Tama? Tama. Bakit si Thomas the Doubter, pinasuot ang daliri niya kay Jesus Christ nung siya ay resurrected na? Nakita niyo? Itusok mo yung daliri mo sa akin. Sabi ni Panginoon Jesus, Thomas is a doubter talaga. Anong connection? Because Jesus wants, we as a human, we have yung connection natin, itusok mo yung daliri mo, kasi siya glorified body na eh. Hindi na siya nasa katawan lupa. While on the other hand, the Thomas doubter, katawan lupa, pinatusok niya talaga rito. Ibig sabihin, gustong-gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng connection, magkaroon tayo ng relationship sa Kanya, kasi siya yung ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya natin sinaselebrate itong banal na hapunan that we are part of the Lord's Supper because we are always remembering the goodness and faithfulness of our Lord Jesus Christ. When you are in the process of pruning, kapatid, this is the last word I can tell you. When you are in the process of pruning, halimbawa, nandun tayo sa pruning, isipin mo na lang, opportunity ko ito, Lord. Thank you, Lord. Nandito ako sa panahon ng tinatabas mo ang buhay ko. For what? To direct us, to redirect our life
Tama? At kasi good shepherd natin siya. Kapag ka good shepherd natin siya, mga kapatid, magtiwala lang tayo. Kasi dadalhin niya tayo doon sa pastulan na masagana talaga. At never tayong ipapahamak ng ating Panginoong Kristo. And as we partake dito sa ating table of the Lord, let us bow our head and close our eyes. Amang Banal, maraming salamat po. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. At salamat po, ibinahagi at ibinilang mo kami na makipartake dito sa bread and juice, symbolizes your blood. Nawa po magdulot sa amin ng iba yung kagalingan ito, bagong pananaw, bagong pag-iisip, thoughts that we may always think you, Lord, na kayo ang Diyos na nagbigay sa amin ng lahat ito. Salamat po sa krus ng Kalbaryo. And apart from you, Lord, wala kaming relationship sa inyo. We are nothing. All these things na ginagawa namin, wala pong kabuluhan. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan mo ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen.